So, okay po mga kababayan. Medyo pag-usapan po natin ng sorry lang po kasi actually may trangkaso ako. Kaya medyo mabigat ang kiramdam ko. So, pag-usapan po natin ng dalawang klaseng, actually tatlo tatlong klaseng leader. Una po yung kagaya kay Ferdinand Marcos Sr. na noong araw, kapag ikaw ay nagkasala, lalo na kasalanan na pang national security, pang national issue, kaagad po ikaw ay maaaresto. Aarestuhin ka, ikukulong ka, kakasuhan ka, pero hindi po pinapatay. Ang isang taliwas po sa mga sinasabi ng mga ilang anti-Marcos na nagpapapatay daw ng tao, mga kalaban, yung si dating Pangulong Marcos. Hindi po totoo yun. Kasi, isang napakalaking halimbawa na nga po, yung si Ninoy Aquino. Yung pinakang kontrabida sa Presidente Marcos, yung si Ninoy Aquino. Pero tingnan nyo, inaresto siya, kinasuhan, ikinulong lang. Pwede siyang ipapatay eh. Dahil sa totoo lang, yung hatol nung, ano bang tawag doon? Military Tribunal, ay firing squad nga po siya. But then, di ba, iniligtas pa siya ni President Marcos. Pwede na siyang patayin. Pero, hindi siya pinatay. Ilang pagkakataon, napakarami pong pagkakataon, na pwede na siyang patayin o ipapatay. Legal man o illegal. So, ganun ko po, sa totoo lang, makatao, yung si Pangulong Marcos Sr. Ngayon, ang pangalawang klase po, itong kagaya ni Duterte, ito po ang talagang tunay na diktador. At lahat na makursunadahan niya na ipatigok, ay gagawin niya. Minsan wala na hindi na dumadaan sa due process. 'Di ba? Pag nagustuhan ka niya, nakursundahan ka niyang patayin, papatayin ka. maraming pruweba diyan. Sa totoo lang po, si Duterte ang tunay na diktador. Okay? Umuulan. Ngayon, okay, buti naman kung umulan kasi para yun. Hindi na ako magdidilig. Grabe yung pagdidilig ko ngayong tag-init. May mga bago kasi akong tanim eh. Ngayon, ang pangatlong klase ng leader na sasabihin ko ay ito pong si PBBM na sobrang napakabait, na parang nakakainis na minsan ng sobrang kabaitan. Opo, nakakainis na. Kasi may mga tao po na dapat naaaresto na kaagad, hinahunting kaagad, pero tingnan mo ang nangyayari. Parang napapabayaan. Pro Marcos ako, pro BBM ako. Pero pag ganito po na, napagsasabihan na siya na walang balls. Oo nga po, kung tutuusin, maraming trabaho bilang presidente si PBBM. Kaya nga dapat sana ang kumikilos yung mga designated officials para doon sa task na yon. Halimbawa, yung nagtatago na si Gerald Bantag, anong ahensya po ba ang
assigned para isolve yung problemang yun sa mga nagtatagong kriminal? Ano? NBI? DOJ? Ano ginagawa nila? PNP? Hindi naman po pwede na puro manggagaling na lang kay Marcos sa presidente ang kautusan. It is understood na kapag ikaw ang nakatalaga dito sa departamentong ito, yan ang trabaho mo. Kaya bakit nasisisi si Pangulong BBM? Hindi naman siya ang head ng DOJ. Hindi naman siya ang head ng PNP, ng NBI. Iba naman ang trabaho ng presidente. Pero ito, sa kanya yung siya ang napupulaan. Kagaya niya, natawag siya na no balls ni De Lima. Yung pag-appear ni Gerald Bantag doon sa SMNI para interviewin ng 3 vloggers, pro Duterte at pro Kibuloy vloggers, o isang malaking sampal na naman daw yon kay PBBM. At yung hindi mahuli-huli or hindi ma-deport dito, pabalik dito na si Tebes na nagtatago rin, 'di ba? Isang malaking pula sa leadership. O ngayon naman, ito namang tungkol sa mga ginagawa ni Duterte sa kanya. Yung mga paninira. Wala siyang ginagawa. Iba tuloy ang nagiging tingin ng tao. Ano, mahina? Ako mismo, malaking question sa akin yan. Presidente ka, pinapabayaan mo lang na insultuhin ka ng tao? Insultuhin ka? Siraan ka? Babuyin yung pagkatao mo? Wala ka man lang ginagawa. Dapat kasi sa mga taong ganito binibigyan ng leksyon. Pero bakit? Wala lang. Kasi ito po hindi po magandang sinyalis ito na nakikita ng mga tao na kumbaga presidente ka, okay lang sa'yo na sisirain ka ng kapwa mo. So ibig sabihin kahit na sino pwedeng manira sa kapwa. Kasi ikaw nga hinahayaan mo lang. Hindi kagaya dito sa showbiz, sa mga celebrities, konting kibot lang demanda. Libel. Cyber libel. Minsan OA na rin. So ngayon, itong tungkol kay Kibuloy. Ang tagal-tagal na nito na dapat nahuli na ito. Bakit hanggang ngayon nakakapagtago? Bilib ako sa mga programa ni PBBM pagdating dyan sa West Philippine Sea, sa ekonomiya. Pero pagdating dito sa mga tao na pagdating sa pagbibigay ng hustisya ba, parang mahina. Kasi po, itong si Kibuloy, ang dapat po nating dapat sanang mabigyan ng hustisya ay yung mga taong inabuso nito, ni Kibuloy. Inabuso, ni-rape, dinakot, ipinapatay. Diba? Ang dami-daming kaso. Pero hanggang ngayon, pinapabayaan lang na ayan, nagkukuda-kuda pa dyan, kahit na nasa lunggana. Parang nakakatawa tuloy. Ganito ba kahina ang isang Marcos Jr.?
Kung sa panahon ng kanyang ama, hindi mangyayari yung ganito. At least yung kay Marcos Sr., ipinapa-aresto man niya, due process naman, legal na paraan. Ikumpara mo dito sa gawi-gawi nitong si dating Pangulong Duterte, na parang style gangster, wala sa mga legal na proseso. Maling-mali. Ang tama po na tamang-tama lang po na sistema ng pamumuno ay yung kay Marcos Sr. Namimiss ko nga eh. Alam niyo si Marcos Sr., mula nung magkaisip ako, bata, siya na po yung nakagisnan kong presidente. Walang iba, hanggang nung tumanda ako. At gustong-gusto ko yung pamumuno niya. Namimiss ko siya. Akala ko pa naman sana, magiging kagaya din nung ama, yung anak. Pero tila baga, sabi nga ni Duterte, weak. May mga bagay po na matapang siya, kagaya niyang paglaban sa China, sa West Philippine Sea. Matapang siya. Okay, ang kanyang performance. Pero pagdating sa ibang bagay, kagaya nitong mga issue tungkol kay Bantag, kay Tebes, kay Kibuloy, kay Duterte, medyo sablay po. Ito nga kay Kibuloy nakakarindi na po kasi yung pinaggagawa ni Kibuloy, yung mga out of this world na mga demands. At to the point na naiinsulto na ng husto ang gobyerno. Gobyerno na mismo ang iniinsulto niya. Magtatago. Parang pinaglalaroan niya yung gobyerno. Nung ipinapatawag ni Risa sa Senado, hindi siya mag-attend kasi hindi daw yun korte. Ang hamon niya, kasuhan siya sa korte. Haharap siya. O ngayon, ibinigay yung hiling, kinasuhan sa korte. Ayaw pa rin. Kung ano-ano na naman ang hinihingi, mga demands kay PBBM mismo. Kung ano-anong binibintang na kesyo ipinagkanulo siya ni Bongbong Marcos sa Amerika. Na kesyo wag makialam si Bongbong Marcos sa kaso niya sa Amerika. Sino ka para mag-demand? Wala kang pakialam walang pakialam si Bongbong Marcos, wala ka ring pakialam na i-stop mo yung pag-aresto sa'yo ng Amerika. Kasi may kaso ka sa kanila eh. May kasalanan kang ginawa doon sa Amerika, sa batas nila. Kahit na makialam pa dyan si Bongbong Marcos, Amerika is Amerika. Hindi yan nagpapadala sa mga pakiusap, sa mga suhol. Saka, kapal naman ang mukha mo, Kibuloy, na pagsabihan mo, utusan mo yung Pangulong Marcos na wag kanyang isusurrender sa Amerika. Ikaw ang may kasalanan. May kasalanan ka sa Amerika, pagbayaran mo. Gusto mo pa magpakampi ka kay Bongbong Marcos? Kaya mo ba sinuportahan si Bongbong Marcos? Nang sa ganun kampihan ka niya pagdating ng oras na ikaw ay nasusukol dahil sa mga kasalanan mo? Tingin ko ganun eh. Kasi noong eleksyon ng 2022, alam mo na malakas yung Marcos. Alam mo sa sarili mo
na mananalo talaga si PBBM. Kaya doon ka sa kanya kumapit. 'Di ba? Doon ka sa kanya sumuporta. Tapos ngayon, kaya ka sumuporta kay PBBM dahil alam mong mananalo siya. Alam mo na siya yung susunod na Pangulo. At ikaw, spoiled brat ka kasi na nasanay ka doon kay Kibuloy, ay kay Duterte na spoiled ka. Pinagbibigyan ka sa lahat ng hilig mo, pinoprotektahan ka sa lahat ng kasalanan mo, nilalakad yung mga kaso mo, nadidismiss mga kaso mo. Eh since wala na si PRRD, kaya may ay kapit ka ngayon kay PBBM. Kaya ngayon, porque hindi ka nakakakita ng tulong mula sa kanya, sinusumbatan mo. Sinusumbatan mo na kung hindi dahil sa iyo, hindi siya mananalo. Excuse me? Mahiya ka naman sa mukha mo. Ilan ang miyembro mo na bumoto? Sabi 700 lang naman daw or 900,000. Hindi naman 7 million. Baka 7 million sa buong mundo. Iba't ibang lahi. Pero sa mga Pilipino na botante ng Pilipinas, baka 900,000 lang. Baka 1 million lang. So, ibig sabihin, kung pinaboto mo yun kay Bongbong Marcos yung 1 million, di yung bumoto pa rin kay Bongbong Marcos, more than 30 million pa rin. O, kung yung 1 million ay iyo, 30 million against 1 million, kapal naman ang mukha mo para manumbat. Mag-isip-isip ka, Kibuloy, ang nagpapanalo kay Bongbong Marcos, mga Marcos loyalist. Hindi yung mga miyembro mong tatanga-tanga. 'Di ba? Yung mga miyembro mo na hanggang ngayon, nauuto mo, super sa pagkatanga. Kitang-kita na ang ang panluloko mo, pambubudol mo. Nandyan pa rin sa likuran mo, nagtatanggol sa iyo. Ang tatangan nyo talaga. Kayong mga tagi-KOJC. Ngayon, alam nyo na, bulgar na kung anong klaseng tao yan si Kibuloy, anong klaseng leader. Hindi pa rin kayo bibitaw? Susuporta pa rin kayo? Ang tatangan nyo na talaga. O, tanga sa pinakatanga. Parang itong mga senador na suporta kay Kibuloy, mga tanga. Super sa pagkatanga. O, sino-sino yon? Number 1 si Robin Padilla, si Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo, yung mag-inang Bilyar, magkapatid na Cayetano, even Grace po. Diba? Napakatatanga. Akala ninyo akala kasi ng mga ito, mga kababayan, ang member ni Kibuloy is 7 million. Hindi nyo ba naisip, ang tanga-tanga nyo, nang sinasabing 7 million, worldwide membership na siguro yon. Iba-iba ng lahi, hindi lang Pilipino. Ang binibilang lang naman sa Pilipinas, yung butanteng Pilipino. Ang marami na ngang tumiwalag. Umaasa pa kayo? At ngayon, dahil sa nabulgar na ang baho ni Kibuloy, ayan, sumusuporta pa rin kayo? Ha? Talaga lang. Nakakabilib na yung mga katangahan ninyo. Di ba mga kababayan? Ewan ko sa inyo. Mag-isip-isip kayo. Bueno mga kababayan, hanggang dito na lamang muna kasi ako ay may trangkaso. Tandaan natin, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan, wala nang iba. Okay? Thank you for watching and I'll see you next time. Peace.